Dani, asan ka na? Dala mo. Pwede ka na? Musta? Wala na bang baha dyan? Open ko na. Oy. Okay, masyado lang ngayon. Okay, at magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, kaibigan, kapamilya, kapuso. At salamat sa Diyos at ngayon po ay nakapag-online na po tayo dahil dapat po ay kagabi po ito. Kaya lang ay dahil nga sa medyo hindi naging maganda ang mga pangyayari kahapon dahil sa bagyo, hindi po tayo nakapag-broadcast. And we are hoping na sa mga kaibigan po natin na kasama po natin ngayon nanonood ay kayo po ay nasa maayos na kondisyon. Walang na pahamak po sa atin. Kahit paano tayo ay magpasalamat pa rin sa Panginoon dahil sa kabila nitong mga problema dinadanas natin, tayo po ay nandito pa rin at buhay pa. Okay. Anyways, again, magandang gabi sa ating lahat. Pabatiin ko muna yung mga kasama ko bago tayo magpatuloy. And welcome po to Grace Forum. Okay bro, bati muna tayo. Okay, sana po ay mga nasa maganda at kagwapuhang sitwasyon o kalalagayan pa rin tayong data, no? Kahit na meron dumaang makakasira ng mga ganda at kagwapuhan natin, no? Lakas ng hangin ng mga nakaraang araw eh. Halos talagang hindi mo maipaliwanag yung pwede mong maramdaman. Pero ganoon pa man, salamat tayo sa Panginoon na tayo ay nakakasurvive sa tulong ng kanyang biyaya. So ngayong gabi, kasama po namin kayo. Meron na naman tayong pagtuklas, no, na siyang pag-uusapan ngayon. At nawa po, nandiyan pa rin kayo hanggang sa matapos ang programa nito. Salamat po at magandang gabi. Dani. Magandang gabi sa inyo lahat. At kami po ay nalulungkot sa mga kasalanta ng bagyo. At nalulungkot talaga kami kasi nakita ko natin yung mga balita sa TV na yung mga bahay talaga na lubog. Yung hanggang second floor ay naabot ng baha. So nalulungkot po kami dyan. At tayo ay magsama-sama na panalangin na makaraos agad yung ating mga kababayan. Apektado talaga sila. Sabi ko nga, mas maganda pa pala yung kalagayan namin kahit na hanggang tuhod yung baha sa loob ng bahay namin. Mas maganda pa pala kaysa sa mga kababayan natin na talagang lupog yung kanilang bahay. Walang matira. So, yung ating mga kapatid at kababayan na nanonood ngayon, samahan nyo kami at pag-aralan ang Biblia, ang salita ng Diyos. Himay-himayin natin ito at sama-sama tayo mag-aral. Kayo din po ay nag-aaral pa rin sa tulong at biyaya ng Panginoon. So, okay, talagang medyo nakakalungkot yung nangyari sa mga lugar na kung saan ay sinalanta talaga ng bagyo. Okay? Dito sa lugar natin sa NCR, yung Marikina, Pasig, San Mateo, Montalban, yung mga lugar na kung saan talagang nilubog. Okay?
lalo na siguro doon sa pinakasentro ng bagyo, okay? Bandang Quezon, bandang Catanduanes. Anyway, siguro sama-sama na lang natin ipag-pray ang ating mga kababayan na dumanas ng hagupit itong bagyo. Okay? Anyways, so again mga kapatid, welcome po sa ating pong broadcast, Grace Forum. Wala po tayong ibang objective dito po sa ministry na to ng TRB. Ito pong Grace Forum ay ministry po ng TRB Church at wala po tayong ibang objective dito po sa programang ito kung hindi pag-usapan po yung mga mahalagang teachings na may kinalaman po sa ilalim ng New Covenant o bagong kasunduan. Okay? So paulit-ulit po naming sasabihin na ang layunin ng program na ito ay pag-aralan yung mga teachings na kung saan ay may kinalaman sa ilalim ng bagong kasunduan o New Covenant. Kasi tayo po ay sumasailalim sa kasunduan ito. Alright? Kasi pag hindi ho natin naintindihan ang mga mahalagang bagay o mahalagang teachings sa ilalim ng bagong kasunduan, posible ho na may mga bagay sa salita ng Diyos na inaakala natin o aakalain natin na applicable para sa atin. Okay? So, yun po yung isang magandang dahilan kung bakit po natin dinidiscuss dito sa Grace Forum, yung mga mahalagang teaching na may kinalaman sa ilalim ng bagong kasunduan. Okay? Kasi nga po, marami po kasi nag-aakala na basta't nasa Bible, lahat yan para sa atin. Okay? So we need to understand, mga kapatid, hindi ho porkit biblical, applicable. Okay? Hindi ho porkit nasa Bible, ang isang verse o ang salita ng Diyos, yan ay para sa atin. Okay? Now, of course, naniniwala tayong lahat na ang Bible ay ibinigay ng Diyos para sa atin. Okay? Wala namang punduda yon. Pero hindi po lahat ng nakasulat sa Bible ay tungkol sa atin. Okay? Kasi marami hong nakasulat diyan, mapayan ay nasa New Testament, na hindi naman para sa atin. Kasi minsan naiisip natin, kapag nasa New Testament, para lahat sa atin. Tapos pagka naman nasa Old Testament, yon ay hindi para sa atin. Okay? So meron namang nag-aakala na lahat ng nasa Bible, Old Testament man o New Testament, lahat na yan ay para sa atin. Okay? So ngayong gabi, ang gagawin po natin, pag-uusapan natin yung kung paano i-rightly divide yung word of truth. Okay? Para ma-apply natin properly yung salita ng Diyos na ating binabasa. Okay? In 2 Timothy chapter 2, basahin ko lamang po, ito po ang sinasabi ni Paul tungkol sa binanggit ko kanina na rightly dividing the word of truth. In 2 Timothy chapter 2 verse 15, ito ang sabi ni Paul, "Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Okay, so Paul said, be diligent to present yourself approved to God. Okay? Sa ibang translation po yan is do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, who correctly handles the word of truth. So yung pag-rightly divide the word of truth, sa ibang translation, is kung paano mag-handle correctly ng word of truth. Kasi nga kung hindi ho natin ma-handle correctly ang salita ng Diyos o ma-divide, right, o ma-rightly divide yung word of truth, posible po na meron ho tayong mababasa sa Bible, pagkatapos may apply natin sa ating sarili na hindi naman pala applicable sa atin. Okay? At doon po tayo madalas nagkakaroon ng problema. Kapag meron tayong kinuwang verse in the Bible, pagkatapos in-apply natin sa ating sarili na hindi naman pala para sa atin. Siguro, magbigay tayo ng ilang examples ng mga verses sa Bible na hindi naman para sa atin pero nai-apply natin sa atin. Kasi nga, minsan si Jesus pa nagsalita. So, magbigay tayo ng mga example sa Bible na kung saan para malaman natin kung paano ba i-apply itong rightly dividing the word of truth. Kasi yun po yung utos yun po yung instruction sa atin ni Paul. Present yourself diligently to God as one approved, pagkatapos rightly dividing the word of truth. So, kailangan ma-divide natin yung word of truth, malaman natin kung
yung verse na binabanggit ay nasa ilalim ng bagong kasunduan o nasa ilalim ng lumang kasunduan. Kasi pag hindi ho natin yun na discern kung nasaan siya, sa ilalim ba ng kasunduan na bago o sa ilalim ng lumang kasunduan, pwede nating mapaghalo at ma-misapply yung salita ng Diyos. Okay? So magbigay tayo ng mga example sa Bible na kung saan maipakita natin yung pag-handle ng word of truth, na ma-rightly divide yung word of truth. Okay? Siguro sino sa inyo magsimula? O si Gani na siguro. Meron ka bang pwedeng ibigay na example, bro? Na magandang mga halimbawa na po pwede nating masabi na ganito ang pag-rightly divide ng word of truth. Pero, Pastor, yung tungkol sa kaligtasan, Salvation. sa Matthew chapter 19, verse 16 to 17. Ito ang sabi, Teacher, what good thing must I do to get eternal life? So, yung isang mayamang lalaki ay nagtanong sa ating Panginoon, paano makukuha? Ano gagawin para mag-get yung eternal life? So, ito ang sagot ng ating Panginoon Jesus. Why do you ask me about what is good? Jesus replied, there is only one who is good. If you want to enter life, so ito yung sagot ni Jesus, keep the commandments. Sundin mo ang utos. Sundin mo yung utos. So ano yun? Nag-example ito sa ating Panginoon Jesus. You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal. 10 commandments. 10 commandments yun. Yung tinukoy ng ating Panginoon. So para makuha mo yung eternal life, ito gawin mo. Sundin mo yung utos, yung law. Sa isang banda naman, tungkol naman doon sa Philippian jailer. Ito naman Sa nasabi Book of Acts. sa Acts chapter 16 naman ito. Acts chapter 16 verse 30 to 31. He then brought them out and asked, Sirs, what must I do to be saved? So yung Philippian jailers nagtanong kay Paul, sabi, anong gagawin ko? Anong gagawin ko para maligtas? Ito naman ang sagot nila Paul. They replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Isang tanong, parehas ang tanong, magkaiba ang sagot. Parehas ang tanong, pero magkaiba ang sagot. Doon sa Panginoon Jesucristo, doon sa young rich man, ang sagot ng ating Panginoon, sundin mo utos. Yung isa naman, sa panahon naman ni Paul, maniwala, manampalataya sa ating Panginoon Jesus. Parehas na sa New Testament yan, bro. Yes. Pag hindi natin to i-divide, magkakaroon tayo ng kalituhan dito, Brother Joel, Pastor. Magkakalito. Ano ba talaga yung totoo dito? Ano ba talaga tama? Actually, Siyempre, dahil si Jesus yung nagsalita doon sa una, iisipin mo, mas tama yung sinabi ni Jesus dahil si Lord yun eh. Basta tama ka. So, tingnan natin, i-rightly divide natin ito. So, hatiin natin. Old Covenant at New Covenant. So, dalawang persons, isang tanong, pero magkaiba ang sagot. Ang panahon ni Jesus, nagtanong yung mayamang lalaki, ito ay under the law. Nasa Old Covenant. Sabi nga ni Jesus, pumalit ako hindi para i-break o i-abolish yung law, to fulfill. Ito ang sabi natin Panginoon Jesus. So hindi niya i-abolish, hindi niya i-break, kundi i-fulfill. So ito yung nasa Old Covenant. Doon naman tayo sa New Covenant. So kay Paul, dahil namatay na si Jesus, bayad ng kasalanan. At napatawad yung kasalanan ng tao. So ito ay nasa New Covenant. Para ma-save ka,
maniwala ka, manampalataya ka sa ating Panginoon Jesus. So, yung isa sa law, yung isa under grace. So, pag hindi Okay. natin na-divide ito ng ayos, kakamali talaga tayo ng interpretation dito. So, salamat sa Diyos kasi nabigyan tayo ng pagkaunawa para makita natin truth. Makita natin truth sa biyaya ng Panginoon. So, Maganda yung binigay mong example, no? Ma-mishandle mo yung word of truth kapag hindi mo tiningnan kung sino yung kausap ni Jesus at anong panahon yung kanyang yung kanyang ano ba sa Tagalog? Kahulugan. Hindi yung word na gusto kong hanapin eh. Yung saan siya sumasa ilalim nung time na yon na nakasunduan, parang pinakakapalooban yung gusto ko sabihin. Anyway, malinaw kasi yung tanong nung kasi yung kausap ni Jesus doon, teacher of the law eh. yes. Teacher of the law yun eh. Young ruler yun eh. Teacher of the law. Siguro dahil alam ni Jesus na itong mamang ito ay isang Pharisee at ang alam nitong paraan ng kaligtasan ay sumunod ka sa utos, yun ang binigay ni Lord sa kanya. And hindi rin malayo na yun ang talagang dapat ibigay ni Jesus kasi nung mga panahon na yun, they are living under the law. Yes. Diba? At ang tanong nga nung mama ay anong dapat kong gawin para mag-inherit ng eternal life. So sinagot lang siya ni Jesus, gusto mong magmana ng buhay na walang hanggan? Obey the commandments. Sundin mo ang utos, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, diba? So tapos nung si Paul naman tinanong nung Philippian jailer, maganda rin yung observation mo. Same question eh, iisang tanong eh. Parehas na tanong eh, anong dapat kong gawin para maligtas eh. Pero this time ang sagot ni Paul iba na. Hindi sinabi ni Paul yung sundin mo ang utos. Ang sagot na ni Paul sumampalataya ka kay Jesus. So magkaiba ito. Ngayon kung ikaw halimbawa hindi mo mapa-properly ma-handle properly itong salita na to, itong word of truth na to, mako-confuse ka. Sino ba ang tama ang dapat ko sundin dito? And by the way, sa panahon natin ngayon, merong naniniwala na para maligtas ka, sundin mo ang utos. Diba? Marami ang ganyang paniniwala. Kung gusto mong maligtas, sundin mo ang utos. Kasi yun din na sinabi ni Jesus. Nagtanong yung mama, anong dapat kong gawin para maligtas? Anong sabi ni Jesus? Sundin mo ang utos. Sundin mo ang kautusan ng Diyos. Ngayon, si Pablo, nung nagsalita naman yung nagtanong kay Pablo, anong dapat gawin para maligtas? Sumampalataya ka kay Jesus at ikaw ay maliligtas, maging ang iyong sambahayan. Diba? So yung kondisyon na binigay ni Jesus, doon sa kondisyon na binigay ni Paul para maligtas ang isang tao, magkaiba. Diba? Ngayon, ibig ba sabihin noon nagkokontrahan sila? Hindi sila nagkokontrahan. At hindi rin natin pwedeng sabihin na dapat tayong mas maniwala kay Jesus kasi syempre siya ang Panginoon. Okay? Now, of course, hindi ko naman sinasabing hindi tayo dapat mas maniwala kay Jesus. Pero this time, wala namang mali sa kanilang dalawa. Kasi nung time ni Jesus, nagsasalita siya, under the law sila. Yes. Si Paul naman, nagsasalita siya, under grace na siya. Tama? So, yun yung pag-rightly divide ng word of truth. Kasi pag hindi mo siya na-handle properly, yung pag-divide ng word of truth, posible nga ma-confuse tayo. Joel, ano masasabi mo ron? Kakaragdagan lang na input. Ako kasi dati may narinig bala ang lumalabas, hindi nila dinivide, pinagsama nila. Yung old tapos new. Mixture. Minixture kasi ang sabi nila kailangan sumunod at saka sumampalataya. Opo, ganoon, 'di ba? Kasi para daw hindi magkaroon ng division, sundin na lahat. Sumampalataya ka tapos sundin mo na yung utos, yung law of Moses. Sabi Para ko sigurado. para sigurado walang lusot. Sabi ko kung ganoon, law of Moses, di pasok na natin pati yung mga ceremonial, saka yung mga sibil na batas na binigay ng Panginoon, pati yung law ng Sabat.
No, once na may nagtrabaho ng araw ng Sabado, patay ninyo. Kasi kasama yun dun sa batas ng Sabat. No, kasi kung doon lang din tayo papanig, hindi yung pipiliin lang natin. No, kasi iba pinipili lang eh. So, medyo alanganin talaga pagka ganon. So ako po, sangayon doon sa aking napag-aralan din sa New Covenant tsaka sa Old Covenant, ay talagang dapat maintindihan ng lahat kung paano talaga siya nagkakaroon ng division, no, yung paghahati nung dalawang covenant. No, kasi mahirap naman pagsamahin, no? Pinagaan na nga ni Kristo, pinabibigat patuloy ng tao. Ganun ang nangyayari niyan eh. No, di ba isipin niyo napakabigat na nga nung lumang tipan. Tapos ipapasok mo pa siya doon sa bagong tipan, sa bagong kasunduan, parang wala nang saysay yung ginawa ng Panginoon pagka ganun. Oo. Kaya nga ang sabi niya, narito ako para tuparin 'yan. No, hindi yan para para maging contradiction sa tao. Yan ay tinupad ko para sa inyo. No, once na kayo sumampalataya sa akin, sa harapan ng Diyos, magiging ang tingin nila sa iyo, parang tinupad nyo na rin lahat ng utos dahil sa akin kasi sumampalataya kayo. So hindi na layunin ng Diyos na pahirapan pa ang tao para siya ay maligtas. So pananampalataya na lang. Ngayon, nagiging mahirap lang sa tao kasi hindi nila alam kung ano yung Old Covenant tsaka New Covenant. No? Kasi pagka hindi mo siya talaga alam, i-divide. No? Kumbaga nilagyan na nga ng division, nilagyan na ng wall, nilagyan na ng pader para ang tao ay dito kayo sa bago. Pero kung magpupumilit kayong umakyat dun sa wall at pumunta dun sa kabila, pahihirapan nyo talaga ang sarili nyo. Di ba? Para kang bumabangga sa pader na kailanman ay hindi mo mababasag. Ganun ang paglalarawan nun. Yun ang ginagawa ng karamihan ng mga nagtuturo ngayon. No? Na pinipilit nilang pagsamahin yung luma at saka yung bago. Sabi nga ng Panginoon, yung bagong alak, ilagay nyo sa bagong sisidlan. No, kasi yan ay yung wine skin, di ba? Kasi yan ay puputok. Ibig sabihin, merong Sisira. worst thing na pwedeng mangyari sa buhay natin. Magkakaroon patuloy ng kaguluhan. Minsan maraming tao wala tuloy kapayapaan sa buhay kasi iniisip nila hindi sila maliligtas kasi pinipilit nilang isaksak yung lumang kasunduan. Iluma nga yun eh. No, tinapos na nila lahat ni Kristo para sa atin. Tapos ipipilit nating isaksak yung hindi na applicable sa panahon natin. Tama. So, magulo talaga yan. Magulo po yung usapin na yan. Kaya napakalaga talaga na ma-divide ng maayos. Kaya nga kung papansin ninyo, ang sabi na Apostol Pablo dito sa version na yung binanggit isa ni Pastor kanina, do your best to present yourself to God in one approved. No? Yung kumbaga diligently. Kaya dapat talaga yung mga Kristiyano ay nagmamasipag. No? Nagiging masipag kasi diligent yung ginamit na salita eh. Para pag-aralan yung salita ng Diyos kung paano talaga siya nagdi-divide. Yun doon po tayo dapat maging masipag sa pag-aaral na yon kung paano nag-divide ang Old Covenant at saka ang New Covenant. So do diligently tayo mga manggagawa ng Panginoon sa ganyang bagay kasi kung hindi po natin siya ma-divide ng maayos, guguluhin lang natin pati isip natin. Guguluhin natin isip ng mga nakikinig sa atin at pati buhay natin guguluhin natin. Promise po 'yan. So, to rightly divide the word of truth ay parang aalamin mo kung yung binabasa mo ay nasa ilalim ng bagong kasunduan o nasa ilalim ng lumang kasunduan. Nasa New Covenant na ba siya o sa Old Covenant? Okay? Para hindi mo siya ma-misapply. Tama? Kasi nga, hindi naman porkit nasa Bible, tapos binasa mo siya, kukunin mo out of context, i-apply mo, applicable siya. May mga Christians kasi ganun eh. Ako basta nasa Bible. Pinaniniwalaan ko lahat yan. Okay. Now, tama naman, paniwalaan mo lahat ng nasa Bible. Pero dapat nating maintindihan, hindi lahat ng nasa Bible ay tungkol sa atin o applicable sa panahon natin. Kasi to rightly divide the word of truth, para ma-apply mo ng maayos yung binabasa natin, yung salita ng Diyos na ating binabasa, aalamin natin kung siya ba ay para sa atin. Applicable ba siya sa ating buhay bilang mga Kristiyano na nasa ilalim ng New Covenant. Magbibigay ako ng isa pang example. Ito ay patungkol doon sa forgiveness. Meron sinabi si Jesus in Matthew chapter 6. Sabi ni Jesus sa verse 14,
Sabi niya, basahin ko na nga. Sabi niya, for if you forgive others when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive you. So sabi ni Jesus, nasa New Testament ito, okay, part ng Sermon on the Mount. Sabi ni Jesus, kung kayo ay magpapatawad ng mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng Ama. Pero kung hindi kayo magpapatawad ng mga taong nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng Diyos Ama. Now, sa panahon natin, ako hindi ko lang ilang beses na narinig yan sa mga Christians. Minsan pinipreach pa nila yung patungkol diyan sa bagay na yan. Na kung saan ang kondisyon para patawarin tayo ng Panginoon Diyos magpatawad ka sa kapwa mo. Otherwise, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Now, si Jesus ang nagsalita niyan. At syempre, pag si Jesus ang nagsalita, most likely, hindi ka talaga dapat magduda na siya ay nagsasabi ng totoo. Tama? Now, nagsasabi naman talaga ng totoo si Jesus. Pero we need to understand, kailan niya sinabi ito? Ito ba ay applicable sa atin as new believers under the new covenant of grace? Kasi under the new covenant of grace, merong binanggit si Paul na ganito. Sabi ni Paul, basahin ko lang, in Colossians chapter 3, ito sabi ni Paul sa verse 14, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Ito sabi ni Paul. Magpatawaran kayo sa inyong mga kasalanan. Okay? Forgive one another. Tapos may binanggit siya rito na napakahalagang statement. Sabi niya, forgive as the Lord forgave you. Magpatawad kayo kung paano kayo ay pinatawad ng Diyos. Inulit niya ito in Ephesians chapter 4. Itong sabi ni Paul in verse 32. Ephesians 4:32, be kind and compassionate with one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Sinong nauna? Anong nauna? Yung pinatawad ka na ng Diyos? O yung magpatawad ka muna para patawarin ka ng Diyos? Kasi doon sa sinabi ni Jesus in Matthew 6, sabi niya, kung gusto niyong patawarin kayo ng Diyos, magpatawad kayo. Kasi kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng Ama. Now, si Paul may sinabi naman na ganito, magpatawad kayo kasi pinatawad na kayo. So anong nauna? Yung pinatawad na kayo, kaya magpatawad ka? O yung kailangan mong magpatawad? Kasi pag hindi mo ginawa yan, hindi ka patatawarin ng Diyos. So, very clear na nung sinasabi ni Jesus in Matthew 6, Sermon on the Mount, yung pag hindi kayo nagpatawad, hindi kayo patatawarin ng Diyos, ito ay nangyari, ito ay tinuro niya before the cross. Kasi sa panahon natin ngayon, paano ba tayo napapatawad sa kasalanan? Hindi naman natin sinasabi sa mga tao na ating gustong i-win sa Panginoon na kung gusto mong patawarin ka sa iyong mga kasalanan, hanapin mo muna lahat ng kaaway mo at pagkatapos patawarin mo muna sila. Kasi pag hindi mo sila pinatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Hindi ganun ang sinasabi natin sa mga taong gusto nating maligtas. Ang sinasabi natin sa kanila, tanggapin mo si Jesus, sumampalataya ka sa kanyang natapos na gawa, namatay siya para sa iyong mga kasalanan. At pag ginawa mo yun, sumampalataya ka sa kanya, tinanggap mo siya sa iyong puso, ikaw ay patatawarin sa lahat ng mga kasalanan mo. So, ang kondisyon na binibigay natin para mapatawad ang tao sa kasalanan, sumampalataya siya kay Jesus. Hindi yung patawarin mo muna yung kapitbahay mo. Hindi ganun. Diba? So, lumalabas, nung sabihin ni Jesus, in Matthew chapter 6, Sermon on the Mount, yung magpatawad ka kasi hindi ka patatawarin ng Diyos, yun ay binigkas niya before the cross. Kaya nga, to rightly divide the word of truth, i-discern mo kung kailan niya sinabi ito. Ito ba'y sinabi niya before the cross or after the cross?
Ito ba'y sinabi niya under the new covenant or under the old covenant? So lumalabas nang sabihin ito ni Jesus, malinaw, hindi pa niya binabayaran ang kasalanan ng mga tao. So this verse was under the old covenant. Old covenant forgiveness yon. Ang condition para mapatawad ka bukod sa mga animal sacrifices, patawarin mo rin yung nagkasala sa iyo. But under the new covenant, pag sumampalataya ang isang tao kay Jesus, he will be forgiven. Siya'y patatawarin sa lahat ng kanyang mga kasalanan pag sumampalataya siya kay Jesus. At pag sumampalataya na siya kay Jesus at pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan, etong utos sa kanya ng Diyos. Dahil pinatawad ka na ng Diyos, magpatawad ka. Yun yung sinasabi ni Paul in Colossians at saka Ephesians. Since God forgave you, you should also forgive. Ibang-iba doon sa sinabi ni Jesus na kung hindi ka magpapatawad, hindi ka patatawarin ng Diyos. So, sana maging malinaw ito sa atin kasi maraming mga Christians, minsan ganun ang ginagawa na ano. Let's say, for example, meron tayong isang kapatiran, nag-away. Okay? At hindi naman natin may iwasan, talaga nagkakasamaan ng loob minsan. Diba? Minsan na mga magkaibigan sa church, away. Minsan, pastor pa ang kaaway. Diba? So, nagkakaroon ng samaan ng loob. Diba? Ngayon, minsan sasabihin natin, alam natin, masamang-masama ang loob ni brother. Kaya, halimbawa, lumipat ng simbahan. Nag-transfer ng ibang church. Diba? Pagkatapos, ngayon, i-encourage siya ng mga ilang kapatiran, sister, magpatawad ka na. Kasi pag hindi ka nagpatawad, hindi ka patatawarin ng Diyos. Mali eh. Siguro mas maganda ang sabihin sa kanya, sister, magpatawad ka. Kasi pinatawad ka rin ng Diyos. And since pinatawad ka na ng Diyos, magpatawad ka. Yun yung sinasabi ni Paul in Colossians at saka Ephesians. Na sinabi ni Paul, forgive as the Lord forgave you. Anong nauna? Ang nauna, yung pinatawad ka, and therefore, magpatawad ka. Okay? Si Jesus, nang sabihin niyang pag hindi kayo magpapatawad, hindi kayo patatawarin ng Diyos, yun ay may kinalaman sa before the cross. After the cross na tayo. So, ganito ang magandang makita natin sa pag-rightly divide ng word of truth. Na i-apply natin ng maayos yung salita ng Diyos. Hindi natin siya nami-misapply. Kasi yung Matthew 6 na yan, madalas ina-apply ng maraming Christians at isineshare sa mga tao. Which is, hindi tama. Ang dapat na i-share natin sa Christians, kung forgiveness to offenders ang pinag-uusapan, Colossians 3 at saka Ephesians 4. Forgive as the Lord forgave you. Magpatawad ka kasi gaya ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos. Since pinatawad ka ng Diyos, magpatawad ka. Anong madadagdag niyo mga kapatid? Additional input lang. Ako po, nakikita ko talaga na pagka yung Bible ay hindi mo na rightly divide, ay talagang magpapahirap lang sa buhay ng Kristiyano. Kasi ako po napansin ko, madaming Kristiyano ang talagang hirap na hirap gawin na magpatawad. Di ba? Problema, paano 'yon? Iisipin tuloy nung hindi ako maliligtas. Kasi ang sabi doon sa verse, kailangan magpatawad ako kasi hindi ako patatawarin pag hindi ako nagpatawad. So, ngayon nagiging bothersome pa, no? Diyan tayo gustong papahingahin ng Panginoon eh. Sabi niya, come to me and I will give you rest. Ang konteksto talaga noon ay gusto niyang basagin yung mga aral ng mga Pariseo na masyadong nagtutuwid-tuwiran. No, hindi tayo magkakaroon ng kapahingahan pagka ang nasa kaisipan natin ay yung hindi nating naiintindihan na pagdi-divide ng word, no, na yung sinabi ng ganito palang pagkakataon na to na tayo dapat magpatawad kasi kung hindi tayo magpapatawad ay hindi tayo patatawarin. Yung pala ay nandun sa Old Covenant. No? Correct. Then doon sa kabilang banda naman, doon sa New Covenant, ay magpatawad tayo dahil sa tayo pinatawad na. Ngayon, kung ba, hindi pa na tayo makapagpatawad. Palagay natin, meron bang makakapagsabi rito na talagang makapagpatawad tayo? Kasi ang encouragement ng Bible, magpatawad tayo. Gaya kung paano tayo pinatawad. Diba? Kasi tayo unang pinatawad na. Paano kung hindi tayo makapagpatawad? Malalagay tuloy sa isip natin,
tagilid ang kaligtasan ko nito. Kasi hindi ako mapatawad. Oo, kasi pag hindi Di mo, ba? and by the way, bro, nangyayari minsan yan. Kapag ka talagang matindi yung naging conflict, 'di ba? I remember nung time na wag naman sana ma-offend yung mga dati nating kasama sa simbahan. Yung time na nagdi-division dati. Talaga namang walang pansinan, bro. Oo, walang Yari yun. pansinan. Tagilid ang kaligtasan nun. Mga pastor yung mga pinag-uusapan natin. Oo, talagang hindi nagpapansinan. Tapos may mga utos pa na huwag ninyong kakausapin yan. Oo, Pero so talagang andun yung mararamdaman mo talagang may galit. 'Di ba? So may, hari nawa sana sa tagal ng panahon na-healed na. Okay? At Ako po, nagawa na rin magpatawad. ako Kasi po, kung i-apply natin yung Matthew 6 sa kanila, paano ngayon yan? 'Di ba? Kung hindi kayo magpapatawad, hindi kayo patatawarin ng Diyos. At hindi kayo ligtas. 'Di ba? Buti na lang ang para sa atin yung Colossians 3 at saka Ephesians 4. Magpatawad kayo kasi pinatawad na kayo. So yun yung sa atin. Hindi yung magpatawad kayo kasi pag hindi rin kayo patatawarin ng Diyos. Pag yun ang para sa atin, naku, ang daming Kristiyanong malalago. Diba? Buti na lang ang para sa atin, yung Ephesians 4 at saka Colossians 3. Magpatawad kayo, gaya ng kayo ay pinatawad na ng Diyos. Dahil pinatawad na kayo ng Diyos, magpatawad kayo. Diba? Ano yung sinasabi mo, Joel? Ako, napapansin ko dyan, pag tinanong mo naman yung mga yan, tinanong mo, pinatawad mo na ba? Oo, lapitan mo nga. Ayaw naman lumapit. Pansinin mo nga, ayaw naman pansinin. Puntahan mo nga, ayaw naman puntahan. Pero sabi niya, pinatawad na niya. So, ang standard ng pagpapatawad ay base doon sa standard niya. Pero kung titingnan natin, yung pattern talaga ng forgiveness na nasa Bible, yung standard ng Panginoon. No? Ang tingin mo ba ang Panginoon, pag nagpatawad, hindi ka lalapitan? Diba? Tingin mo ba ang Panginoon, nung pagka nagpatawad ay hindi ka papansinin? Diba? Iislabing ka ba? Hindi siya ganoon eh. Yun yung standard nung pagpapatawad niya. Hindi doon sa standard natin na okay, pinatawad na kita pero hindi kita papansinin muna. Taste muna tayo. Yung ba mga ganon. So nangangahulugan, walang nakasunod doon sa standard na yon ng forgiveness. So, buti na lang wala tayo doon. Wala tayo doon sa standard na yon na talagang marami sa atin na hindi nakakagawa. Buti na lang nandun tayo sa New Covenant na ang pattern ay nauna na tayong pinatawad, kaya matuto tayong magpatawad. Pero ganun pa man, hindi man tayo makapagpatawad, ang katotohanan pa rin, pinatawad pa rin tayo ng Diyos. Hindi nangangahulugan na hindi tayo nagpatawad, tapos hindi tayo patatawarin ng Diyos. Dahil ang katotohanan, kahit hindi tayo natutong magpatawad, which is hindi naman talaga nagagawa natin, hindi natin kaya talaga magpatawad minsan po, hindi naman lahat ng pagkakataon. Pero ang katotohanan, kahit hindi natin magawa magpatawad, dahil tayo ay nasa New Covenant, tayo po ay pinatawad na ng Diyos. No? So, yun ang kinagandahan na nauunawaan natin yung Old Covenant at saka New Covenant. So, nasa New Covenant para tayo. Yun po yung kagandahan. No? And then, hindi naman natin tinotolerate yung hindi nagpapatawad. No? Magpatawad pa rin po tayo. Oo. Hindi, tsaka dapat lang naman talagang magpatawad. Dapat lang naman talagang magpatawad. Pero malaking konsolasyon sa atin yung malaman na yung Matthew 6 ay hindi para sa atin. Okay? Ang para sa atin, yung Ephesians 4 at Colossians 3. Yun ang para sa atin. Tama? Pero dapat magpatawad Hindi porket hindi natin sinasabing yung Matthew 6 hindi para sa atin, hindi ka magpapatawad. Kasi ang utos din sa atin sa Ephesians 4, ang instruction sa atin, forgive as the Lord forgave you. Dahil pinatawad na kayo ng Diyos. Therefore, magpatawad tayo. Tama? Correct? So ano pa? Magbigay pa nga tayo ng iba pang last verse siguro kung meron pa tayo. Sir Gani ata, magre-react pa yata si sige, mag-react ka, Gani. May react ka? Meron kasi magpatawad, Pastor, kapag may tahi ka rito sa mukha. Sinibak yung mukha mo, no? Sinibak yung mukha mo. Yari, tagilid ang kaligtasan nun pagkaga. Di ba yung isang kapatiran natin, dito, bala sa ulo. Oo.
Pati nakakapanood niya, naalala niya yung bumaril sa ulo niya. Oo. Mm. Pero napatawad na niya, Pastor. Oo, pero nung unang nangyari sa kanya yun, talagang gustong-gusto niyang gumanti. Buti na lang napigilan natin at nahimasmasan naman siya. So, bilang Kristiyano, dapat magpatawad at ipagpasa Diyos na lang ang lahat. Okay. So meron pa ba tayong pwedeng ibigay na example na verse na para maintindihan natin kung paano mag-rightly divide ng word of truth? Kasi nga, meron tayong minsan quote ng verses, tapos ina-apply natin sa atin, hindi pala para sa atin. So hindi natin na-handle properly yung word of truth. Yun yung utos instruction sa atin ni Paul. No? Natin, correctly handle the word of truth. Properly divide the word of truth. So, wag tayong basta kukuha ng verse sa Bible, pagkatapos hindi natin aalamin kung ito ba ay nasa ilalim ng New Covenant or Old Covenant. At pag hindi natin nalaman kasi kung saan siya sumasa ilalim, yung verse na yon, i-apply natin sa atin, baka masisipan natin ng Diyos kapag hindi natin ito nararanasan sa ating buhay. Tama? Dati ako member niya, Pastor. Ganon? Pinag-iisa mo lang? Okay, maraming ganon eh. Pulot-pulot. Pulot gang. Okay, bigay pa tayo isa pang verse bago tayo Meron pa ba tayo Tututusin, Pastor, napakadaming verse talagang pwedeng pag-usapan. Kasi dami naman talagang issue marami talaga. Bigay lang tayo ng halimbawa. Gamit na lang tayo ngayon ng ito, katulad itong bibigay ko pong verse ay talamak o palasak to ngayong panahon. Kumbaga, uso to ngayong panahon, lalo na yung nasa COVID tayo, at saka kadadaan lang natin sa halos 3 magkakasunod na bagyo. Oo. No? Itong verse na to ay palasak talaga to. So pakinggan po natin, ito po ay nasa 2 Chronicle chapter 7 verse 14. Naku, usong-uso nga yan. Oo. Viral to, viral. Viral yan. Ang sabi po rito, ito yung tugon to ng Panginoon . If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Maganda yung ni-raise mong brad Maganda yung ni-raise mong verse Okay? Oo nga po. Sige, Lagi simulan po mo yung bang verse na yan para sa atin? Lagi ko po itong naririnig halos nung mga nakaraan pagka nalipat ako sa mga ibang mga Christian channel, naririnig ko na to sa mga pages na may kanta yan ng kanta. Heal our land. May mga ganun pa to So, talagang siguro kung meron lang nakakalungkot, isip ko lang, parang nakakalungkot na yung verse ay hindi nila naunawaan talaga. Ngayon, paano ko po nasabi? Kasi kung papansinin natin ito, kung babasahin lang natin yung buong chapter, at pag-aral natin yung mga nakalipas na chapter, ito pong verse na to ay tugon ng Panginoon dun sa prayer ni Solomon matapos siya mag-dedicate ng temple. Sa chapter 6. Sa chapter 6. Matapos siya mag-dedicate, meron siyang panalangin at meron siyang idinidil sa Panginoon patungkol dun sa behavior ng mga Israelita. Kasi alam naman natin na very hard-headed na mga stubborn na mga tao. Stiff-neck, yung mga ganyan. No? So, dinidil ng Panginoon ni Solomon kung ano yung gagawin ng Panginoon. Sabi niya, nawa ganito yung gawin mo. No? Ngayon, ito yung sabi ng Panginoon sa kanila. No? Itong binasa natin sa kanya, kay Haring Solomon, sa kanya, itong verse na to. Pero ang kapansin-pansin po dito, ito po ay patungkol dun sa temple. No? Kasi kung papansinin natin sa verse 15, ang sabi niya dito, now my eyes will be open and my ears attentive to the prayers offered in this place. Ang tinutukol po dyan yung temple. Na kung sila ay, sabi dyan, magpapakumbaba. Sabi dyan, and called by my name. Sa verse 16 din, bro. Sa verse 16 din. Sa verse 16 din, ganun din. Basahin ko na nga ng tuloy. Have chosen and consecrated this temple so that my name may be there forever. My eyes and my heart will always be there. No? Kasi din natin, nung tayo po ay naging Kristiyano, kung ito i-apply natin sa ating panahon, ay malayo na po. Kasi sila, kailangan pa pumunta doon sa temple. Sabi sa
sa New Covenant, ang templo tayo. So, no need na tayo pupunta pa sa templo kasi dito pupunta ka sa Diyos sa kanyang templo. Ngayon, ang nangyari naman sa panahon natin, nung tayo ay tinubusan ng Panginoon sa ating mga kasalanan, yung Panginoon ang pumunta sa atin. Tayo yung naging templo. O, di ba? Ang laki ng pinagkaiba. O, dati, ikaw ay yung pupunta sa templo. Ikaw yung mag-offer. Pag ikay nag-humble na, ikay nagpakumbaba na, nagsisik na sa kasalanan mo, pupunta ka sa templo. Ngayon hindi naman na gano'n ang nangyari, di ba? Maliwanag naman sa mga sulat ni Apostol Pablo na tayo na yung templo. At hindi na tayo yung pupunta sa Diyos. Ang nangyari, ang Diyos ang pumunta sa atin at tayo yung naging templo, siya yung nanahan. So baliktad na baliktad po ang pangyayari dito. Isang bagay pa po na napansin ko dito ay ang sabi diyan, I hear from heaven and I will forgive their sin. No, di ba? Klarong-klaro. Talamak na rin po natin ito laging sinasabi, no? At napakaklaro po nito sa Bible, na ang mga Kristiyano, nung ikay tumanggap sa Panginoon, once ka lang na nagsisi ng kasalanan, pinatawad niya yung lahat mong kasalanan. So, ibig sabihin, hindi ito applicable sa atin kasi yung pinag-uusapan dito, yung mga Israelita, na hindi pa napapatawad yung kanilang mga kasalanan. Kasi sila patatawarin pa lang eh. Ngayon, kung ito'y patungkol sa atin, pag Kristiyano ka at kinukot mo ang verse na to, parang lumalabas, hindi ka pa pinatawad ng Diyos. Di ba baliktad? Tayo, pinatawad na tayo eh. Di ba? Ikinukonek pa nila dito yung, and I will heal their land. Di ba? Kaya yung sinasabi na, yung bagyo na yan, kaya hindi yan na. Ako, tingin ko dyan, bakit hanggang hindi pa rin nawawala yung bagyo? Di ba? Sabihin, wala pang nagsisisi kung talagang ito i-apply natin sa ating panahon. Marami pang Kristiyano ang hindi pa nag-humble. Bakit dumarating pa rin to? Bakit mga Kristiyano hanggang ngayon naapektuhan pa rin naman ng bagyo? Di sana in-spare ka na ng Diyos. Diba? Di sana gano'n ang nangyari. Kasi yun ang promise dito eh. So anong magiging kahulugan yan? Minsan nagiging patuloy ito eh. Nagiging kasangkapan pa para humatol tayo ng kapwa eh. Diba? Sabihin natin kaya yung iba diyan dinaanan ng dilubyo kasi sila ay hindi naging humble sa harapan ng Diyos. Diba? Bisan ganun pa sinasabi. Pero hindi nila alam itong verse na to ay patungkol doon sa Israelita. At may mga words po diyan na hindi na applicable sa ating mga Kristiyano kung talagang ating unawain. Dahil nga lang talagang kailangan natin maintindihan o maunawaan paano hinihiwalay yung Old Covenant, yung lumang tipan, doon sa New Covenant. Because hindi ibig sabihin na pag nasa New Testament ay lahat yun applicable sa atin. Kasi pinag-aralan natin kanina na may mga verses sa New Testament na hindi naman applicable sa atin. No? So, yung iba doon applicable pa sa Old Covenant. No? Pero dapat maintindihan talaga natin ano yung New Covenant at Old Covenant. So, itong verse na to ay hindi po para sa atin. Hindi to para sa mga Kristiyano. Hindi to applicable. No? Para sa mga Hudyo lang. Opo. Gani, ano masasabi mo doon sa famous famous napaka-famous. Popular din yung nag-quote nito minsan. Napaka-popular na leader. Malimit magbanggit nito. Malimit mag-quote nito. So, hindi ko popular o malaki yung simbahan ng leader, nationwide, worldwide yung kanilang simbahan, tama na yung kanyang ikinokode. Hindi famous, yun ang salita, hindi na tama yung kanilang sinasabi. So may malaking simbahan, sikat yung leader, hindi ibig sabihin lahat na sasabihin niya, lahat ng kanyang ikinokode, tama. So, dito kasi, yung rightly dividing the word of truth, kailangan malaman din natin paano i-divide. Kasi sa Biblia, Pastor, Brother Joel, mayroong 3 grupo ng tao. Mayroong 3 grupo. Ang Hudyo, ang Gentil, at ang Church. So, pagbasa ng isang text, tignan natin yung context. Tignan natin yung context. Kasi pag mali yung interpretation natin, problema talaga tayo sa application. Kakaproblema tayo ng malaki. Kasi kagaya niya, hindi natin alam yung konteksto. Tapos ina-apply natin, parang lalabas. Kaya may dilubyo sa atin. Wicked yung bansa natin.
Wicked yung mga tao doon sa San Mateo, wicked yung tao sa Montalban, wicked yung tao sa Kamsut. 2 beses silang tinaanan. So, Malapit wicked yung mga bansa taga Bicol, no? natin. O Bicol, Kamsut, matindi doon. Yung nakaraan, talagang tipak-tipak na ba ito, lahat. Durog yung mga bahay at tadamunan. Taga Ngayon naman, Bicol pa naman kahapon, ako. maiiyak ka talaga eh. Second floor na yung bahay, talagang ginabot pa ng bahay. So ngayon, masasabi, Lord, yung mga Kristiyanong nakaranas ito, posibleng masisi ang Diyos eh. Kasi misapplication eh. Mali yung pag-apply, mali yung pag-quote. Kasi pag ganyan, masisisi niya ang Diyos eh. Yun Doon sa po, may gawa, no? oo, Diyos ang may gawa. Lord, ano ba naman itong ginawa mo sa amin? Wala na akong pamilya, wala na akong bahay, wala na akong Ang malapit nun, ano, matuwid ka namang namumuhay tapos nadamay yes, ka. oo, mas matigas, Diba? mas mabigat doon. Mas nasa-serve ka. Oo, nadamay ka. Oo, Inanod diba? yung bahay mo. Diba, lahat ng lugar may wicked eh. Hmm. May wicked person, may wicked na grupo. Kahit saan lugar. Dito nga lang sa barangay namin, lahat danas pag gano'n. Pag ganitong interpretation. Kasi pag mali yung interpretation, mali na rin ang application. Magkakaproblema sa application pag mali ang interpretation. Yun po yung masasabi ko dyan, Pastor. So, Siguro linawin lang natin hindi tayo against doon sa tayo ay magtawag ng mga mananalangin sa Panginoon para parang mag-stand in the gap, gano'n, 'di ba? Yung term na ginagamit, mag-intercede in behalf. Hindi tayo against doon. Napakaganda noon. Pero kapag kasi kinote natin itong verse na ito, nang hindi natin tiningnan mabuti kung saan ba ginagamit o saan ba ginamit itong verse na to, mami-misapply natin siya. Kasi kung magiging faithful tayo doon sa pinaka-context nung 7:14 ng 2 Chronicles, siya ay patungkol sa temple. Napakaliwanag nun. It's about the temple. falsification Sa chapter 6, dinedicate ni Solomon yung temple. Tapos nag-offer siya ng napakaraming tupa, napakaraming baka. Debo, Pastor, 50%. Oo, 100,000 pa nga eh. So nag-offer siya ng napakaraming hayop. Tapos yung mga priest hindi rin makapag-minister mabuti kasi yung glory ng Panginoon ay bumabada. Okay? So pagkatapos noon si Solomon sa chapter 6 nag-pray siya. Napakalinaw ng prayer ni Solomon. Ang prayer ni Solomon, nire-echo lang niya yung nakasulat sa Old Covenant Law, Deuteronomy 28. Sa Old Covenant Law, pag ikaw ay sumusunod sa Diyos, pagpapalain ka. Pag ikaw ay hindi sumunod sa Diyos, hindi ka pagpapalain, bagkus susumpain ka. So ngayon, ang ginawa ni Solomon, nag-pray siya doon nang i-dedicate niya yung temple. Ang sabi niya sa Diyos, reviewin na lang ng ating mga makikinig kasi medyo mahaba yung prayer na yun. Isa-summarize ko na lang. Ang sinasabi ni Solomon doon sa prayer niya, kapag naging pasaway ang iyong mga anak o Diyos, ang kanyang mga kababayang Israel, pag sila'y tumalikod, sumamba sa Diyos-Diyosan, tinalikuran ng Diyos, pagka sila ay naging pasaway, in other words, naging disobedient sila. And then, dahil siyempre, ano ang resulta ng disobedience? Curse. Susumpain sila. Dadating yung mga consequences, yung pinangako ng Diyos na pag hindi kayo sumunod, you will be cursed. So pag naranasan ngayon nila yung curse, so magkakaroon ngayon sila ng realization. Nagkasala tayo sa Diyos. Yan ang sabi ni Solomon, pag once na na-realize nila na sila'y nagkasala at nag-repent sila at sila ay nanalangin sa templo na ito, dinggin mo, O Diyos, ang panalangin ng iyong mga anak dito sa temple na ito. Pagdating sa 7 verse 14, nag-respond si Lord. Okay? Nag-respond si Lord doon sa prayer ni Solomon in chapter 6. Akala sabi ni Lord sa kanya, if my people. Now, sino yung people na binabanggit? Hindi ito believers, hindi ito body of Christ, hindi ito church. If my people, the nation of Israel. Okay? God was referring to the nation of Israel. Hindi church ang
ang tinutukoy niya ritong my people. Hentil tayo, hindi tayo Hudyo. So hindi tayo kasama dito sa 7:14 ng sinasabi ng Diyos, if my people. So these are the nation of Israel. If my people who are called by my name, sabi niya, will humble themselves and pray. Bakit? Kasi sila nga ay sila ay nag-disobey. Kaya yung sumunod na statement ni Lord, if they will turn their wicked ways, pag sila ay tumalikod sa kanilang mga masasamang ginagawa, sa kanilang wickedness, then sabi niya, I will hear from heaven. So in other words, itong 7:14 ng 2 Chronicles, response ng Diyos sa prayer ni Solomon doon sa templo. At yung 7:14 ng 2 Chronicles ay patungkol sa parusa ng Diyos. Na kung saan, kapag pinarusahan sila ng Diyos dahil sila'y nag-disobey, sabi ng Diyos, kung sila ay magre-repent at mananalangin sa temple na to, mula sa langit, diringgin ko sila. Basta talikuran lang nila yung kanilang masasamang gawa. So patungkol sa parusa ng Diyos. Kasi ang prayer request ni Solomon is kapag sila ay tumalikod, sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan, at syempre kasunod nun, parusa. Pero pag na-realize nilang mali sila dahil pinarurusahan na sila at sila ay nagbalik loob na nalangin sa templo, dinggin mo, O Diyos. So lumalabas, yung 7:14, nangyari na yung sumpa. Kaya lumalabas, response ng Lord ngayon yon doon sa prayer ni Solomon na pag pinarurusahan sila. So lumalabas ganito mga kapatid. Pag kinote mo yung 7:14 sa isang kalamidad, for example, ngayong bagyo, parating pa lang yung bagyo, tapos nanawagan ka ng let's pray, manalangin tayo, tapos i-quote mo to, Lord, sabi mo, if my people will humble themselves. So parang sinasabi natin, yung parating na bagyo, parusa ng Diyos. Ganon lumalabas yun. Parusa ng Diyos. COVID-19. Nung dumating ang COVID-19, buong mundo yan. Hindi lang naman Pilipinas yan. So ngayon, kapag every time na nagpe-pray tayo, Lord, if my people, sasabihin mo na naman, if my people, parang sinasabi mo, ang COVID-19, parusa ng Diyos. Tama? Sa tao. Parusa siya ng Diyos. So, etong verse na to, gasgas na gasgas ito sa mga national prayer gathering, gasgas na gasgas ito kapag may prayer and fasting ang church, laging ginagamit ito. Pero malinaw, itong verse na to, patungkol dun sa temple, na kapag sila ay nag-pray dun sa temple, kaya nga dun sa sumunod na verse, in verse 15 ng 2 Chronicles chapter 7, malinaw yung yung binanggit Tingnan nyo, i-quote ko lang uli. Sa verse 14, sinabi doon, if my people who are called by my name will humble themselves and pray, seek my face, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sins, will heal their land. Verse 15, now my eyes will be open and my ears will be attentive to the prayer offered in this place. Ano yung place na yon? In this place I have chosen and consecrated this temple. So yung prayer na inoffer doon sa temple. Kapag nagpe-pray ang body of Christ ngayon, hindi naman doon sa temple. Correct? Tama? So, every time nagagamitin natin tong verse na to, tapos i-quote natin yan kapag magpe-pray tayo with regards to, halimbawa may parating na kalamidad o merong lindol na dumating, pagkatapos maraming sakuna, maraming nagugutom, tapos magpe-pray tayo, i-quote natin yan, Lord, sabi mo, if my people who are called by my name. Kinote mo yung 7:14 ng 2 Chronicles. Parang sinasabi nga natin na yung pangyayari na nangyari na bago lang, kaya mo pinagpe-pray itong 7:14, dahil pinarusahan ng Diyos ang tao. Kaya mo pinagpe-pray yun. So, we need to understand, napapagbintangan tuloy natin ng Diyos nang hindi natin namamalayan. Pag ginamit mo yung verse na yan, na nag-pray ka, halimbawa, katulad nung kararating lang na bagyo, o nung parating pa lang, o kararating, o after na ng bagyo. Tapos magpe-pray ngayon tayo, gagamitin natin yan
pinagbibintangan natin na yung kalamidad na yan galing sa Diyos. Hindi ba po pwede na yung baha dyan sa Marikina, sa Pasig, bunga din ng kagagawa ng mga taong gumagawa ng mga illegal, yung quarrying, yung illegal logging, na kung saan dahilan ng pagbaha. Hindi ba Yung Marikina, Pastor, hindi talaga dapat tinitirahan eh. yung pa isa, dahil nga medyo mababa. Pero hindi, point is, kaya naman bumabaha ng todo-todo ngayon, kasalanan din ng tao. Hindi naman kasalanan ng Diyos yun. Diba? Kaya wag natin ibintang. So, point is, pag ginamit natin yung 2 Chronicles 7:14, kinote natin yan, akala lang natin parang tayo ay nag-humble sa Panginoon, sinisik natin ang mukha ng Panginoon. But point is, pag ginamit mo yung verse na yan, pinagbibintangan natin ng Diyos na yung pangyayari na bago na ito, na kung saan yan yung pinagpe-pray mo, di ba? Galing sa Diyos. Wala namang misang kinalaman si Lord. Madalas nga walang kinalaman ng Diyos doon sa mga nangyayari sa atin. It was just we are living in a fallen world. And since we are living in a fallen world, sinabi na nga ni Jesus, di ba? In John 16, in this world, you will have tribulations. So sinabi ni Lord, in this world, magkakaroon tayo ng mga kapighatian. Why? Because this is a fallen world. Tama? So wag nating isisi sa Diyos yung mga pangyayari niya. Okay? So pag kinote natin yung 2 Chronicles chapter 7 verse 14, hindi tayo aware, ibinibintang natin sa Diyos yung pangyayari. Tama? Halimbawa, katulad nga niyan, mananawagan ka sa mga tao, mag-pray tayo dahil dito sa nangyaring bagyo. Tapos, i-quote mo yan. If my people, kakantahin pa. So, anong sinasabi natin? Na itong kalamidad na to, si Lord ang may kagagawan. Pinarusahan ng Diyos ang tao. Maling isipin gano'n. Katulad yung nangyari sa Taal. Diba? Yung nangyari sa Taal. O judgment ng Diyos. Tapos, i-quote yung if my people. So, kumbaga talagang nami-misinterpret natin madalas ang salita ng Diyos. Okay? Now, I challenge everyone dun sa mga naniniwala na itong 2 Chronicles chapter 7 verse 14 ay para sa atin. Basahin nating mabuti, pag-aralan nating mabuti, simulan natin sa chapter 6, tapusin natin sa buong chapter ng 7, makikita natin na ang tinutukoy ng Panginoon doon is yung temple. Yung context doon is about the temple that Solomon built. Dinedicate niya yon. Okay? At lahat ng mananalangin doon sa temple na yon, diringgin ng Diyos. And even ang panalangin pa nga ni Solomon, what if, sabi pa ni Solomon kapag sila ay kinanker, sila ay na-exile, saan man sila nandoon, pag sila ay nag-repent at nanalangin sila towards this temple. Kaya nakita mo si Daniel, di ba? Si Daniel, meron siyang prayer chamber. Si Daniel, pag magpe-pray, humaharap siya doon sa Jerusalem, sa temple. So kasi isa rin yun sa prayer request ni Solomon, na kung saan man sila naroroon, mananalangin sila towards this temple, haharap sila doon sa lugar ng patungo sa temple. Then hear from heaven. So may kinalaman pa rin sa temple. So it's about the temple of God. At alam natin, napakahalaga ng temple of God during that time. The tabernacle ni Moses, temple ni Solomon, kasi it's the very abode of God. Andun yung presensya ng Diyos. Okay? Sa panahon natin ngayon, sabi nga ni Joel, we are now the temple of God. Tayo na yung templo ng Diyos. Okay? At wala namang masama, mag-gather tayo, mag-pray tayo, mag-intercede tayo in behalf. But never quote this verse. Bakit? Kasi ito ay may kinalaman sa pinarurusahan ng Diyos, yung mga anak niya. Basahin niyo mabuti ang pinarurusahan ng Panginoon yung mga anak niya. 7:14. Kasi nga, under sila ng Old Covenant. Pag hindi sila sumunod sa kautusan, parurusahan sila. At nangyari na nga, hindi sila sumunod, parurusahan sila. So sabi ni Solomon, pag sila hindi sumunod at pinarusahan mo sila, pero sila ay nagbalik loob at nanalangin sa temple na to, hear from heaven and forgive their sins, heal their land. Sumagot ang Diyos, okay, if my people will humble themselves, seek my face, turn from their wicked ways, I will hear from heaven.
That is an old covenant. Inano lang ng Panginoon, parang nire-echo niya yung old covenant. Okay? At yun ay patungkol sa pinarurusahan nga sila ng Diyos. So therefore, lumalabas, pag kinote mo tong verse na to, you are quoting a passage in the Bible na kung saan pinarurusahan ng Diyos yung mga tao, and the only way para matigil ang parusa, tumalikod sila sa kanilang kasamaan. Correct? Yun yung doon. At ang ina-addressa ni Lord dito is the people of God, the Israelite, if my people. Sa panahon natin ngayon, pag kinote mo yan, binibintang natin sa Diyos yung mga kalamidad, which is wrong. Hindi tama. Ano madadagdag nyo mga kachokaran? Medyo gumagabi na, napasarap tayo. Naisip ko tuloy no? Kasi pati tayo nadamay 'di ba? Nadamay tayo ng bagyo. Diba? Isipin mo yung kotse ko, hindi ko malaman kung saan ko isisilong Kasi nakasilong siya dun sa 2 puno Isip ko tutumba yung puno Madadamay yung kotse ko Kaya madaling araw gising ako, binabantayan ko yung kotse ko Inilipat ko ng lugar nabasa pa ako ng ulan Diba, nadamay ako dun sa parusa yata ng Diyos yung sinasabi nila, di ba? So lumalabas pala niyan, madaming pastor ang nadamay sa panahon natin, hindi nag-humble. Kasi yun ang dito Kung ikay nasa Metro Manila at nakaranas ka ng hirap itong bagyo na to, malamang kasama tayo sa hindi nag-humble. Kung ipapasok natin ito, 'di ba? Kasama tayo sa hindi nag-seek ng face. No? So parang lumalabas din yung nagcha-challenge ng ganyan, kinokot ito. Kasama siya doon. Di ba? Kasama siya doon. Pero hindi nga tayo kasama dito Yun nga yung diyan Yun nga yung context The nation of Israel. Yung Israel ang kinakausap dito. At ang malaki pong pagkakaiba, no, nakapansin-pansin, dito kasi sa temple, 'di ba, mag-o-offer ka ng offering, 'di ba? Yun yung sinasabi dito. Pero sa New Covenant kasi baliktad. Sa Old Covenant, ang tao ang nagbibigay ng offering Pero sa New Covenant, si Kristo yung nag-offer para sa atin. No, ang Diyos ang nagbigay ng kanyang offering, diba? Para sa atin. 'Di ba? Baliktad doon sa old sa temple, ang tao ang magbibigay ng offering. No? Dito sa ating panahon, si Kristo, tayo yung tumanggap ng offering. So, 'di ba, ang laki po ng pagkakaiba. So nangangahulugan, hindi talaga to sa panahon natin. No? Hindi to applicable verse na to. Kasi ikaw mag-offer, no? Kaya nga ang dami tuloy nag-iisip na katulad nito, nagbigagawa tayo ng ganitong podcast para magamit yung ating buhay. Para sa akin ay ito'y paraan ko ng gratification, no, doon sa ginawa ng Panginoon para sa akin. Pero kung tutuos, hindi ko naman inisip yung sarili ko na talagang may kaya akong i-offer sa Diyos. Kasi lahat naman sa Kanya No? Kasi marami doon sa mga tao, dahil nga ipinapattern nila yung kanilang paniniwala sa Old Covenant, laging iniisip nila, kailangan akong mag-offer sa Diyos. No? So parang lagi tuloy meron akong kailangan ibigay sa Diyos para matanggal yung kaniyang galit. Pero ang katotohanan, ang pagtanggal ng galit ng Diyos, tanggapin mo yung offering niya. Correct. Yun yung way ng New Covenant. Diba? Hindi yung way ng Old Covenant na kailangan ikaw ang mag-offer. No? Ako, naglilingkod po tayo ng ganito, gratification natin to. Kasi ang pinaniniwalaan natin, merong isang Diyos na nag-offer ng kanyang buhay, yun yung talagang perfect offering para sa atin. So tayo ay wala tayong kayang offer. Naglilingkod tayo dahil sa pinagpapasalamat tayo sa Kanya. Kasi kung isipin natin lagi na tayo yung may i-offer sa Diyos, wala po tayong i-offer. No, hindi natin kayang pumasok doon sa templo ng Diyos para magbigay ng offering dahil laging kulang. So ang ginawa ng Diyos, siya yung pumunta sa atin, siya yung nag-offer ng kanyang sarili at ginawa niya tayong templo. So 'di ba, ang laki ng pinagkaiba. Tumanggap tayo ng offering sa New Covenant. Sa Old Covenant, tayo yun nagbibigay ng offering. No? So ito yung effort ng tao versus dun sa effort ng Diyos. 'Di ba? Ang Diyos ang nag-effort sa New Covenant, pagdating naman sa Old Covenant, tao ang nagbibigay ng effort. Hindi naman sapat yung effort ng tao. No? Ang sapat talagang effort, yung effort ng Diyos na tinatanggap natin. So, ang nangyayari, pagka hindi natin na-divide ng maayos yung word of truth, pinahihirapan natin yung ating mga kalooban, pinahihirapan natin yung ating mga isip, pinahihirapan din natin pati yung ating mga katawan. Yun po talaga yung nangyayari. Magkakandamatay na tayo sa kahanap ng offering sa Diyos.
kung ano bang alay ang gagawin natin. Sukdulang magtatatambling tayo diyan para patawarin tayo ng Diyos, pero hindi naman talaga 'yun ang paraan ng Diyos para tayo patawarin. No, kasi para mahilong land, hindi naman talaga 'yon. Dahil hindi naman applicable talaga tong verse na 'to. Parang ano 'yan yung Bible inarawang balute, 'di ba? Sandata natin 'yan para may panlaban tayo dun sa silo ng kaaway. Yan ay parang pinagkaiba doon sa mahawak ka ng M16 pero ang binabala mo pang 45. O mahawak ka ng 45, ang binabala mo bala ng M16. No, kumbaga gumagamit ka ng maling sandata sa isang labanan, parang ganon. Minsan tuloy wala na tuloy effort si Satan para kalabanin tayo. Tayo na lang mismo yung nagpapahirap sa sarili natin. Pag hindi natin na-divide ng maayos itong Bible, hindi natin nalaman ano yung Old Covenant, meron at saka ano yung New Covenant. No, so dapat ma-divide po natin ng maayos 'yan. Kasi nakakalungkot, no? Marami pong bagay na may enjoy natin pag tayo po ay nasa New Covenant. Kung ito po yung maunawaan natin. Pero kung tayo po ay mamumuhay sa Old Covenant at ito yung gusto natin i-apply, hindi na kailangan mag-effort na Satan para pahirapan tayo. Tayo mismo yung magpapahirap sa sarili natin. Ganun po ang katotohanan. No? So, rightly dividing the word of truth. No? Maging diligent po tayo dyan. Ako kung meron po akong ibibigay na hamon, maging masipag tayo, maging diligent tayo, paano natin malaman yung division nitong dalawa, no? Itong Old Covenant at saka New Covenant. So napaka-sarap pong bagay niya, napaka-sarap unawain, no? Palalayain po tayo niyan, napaka-gandang bagay po niyan. O, Gani, ikaw, last parting words. Sa mga, kasi misapplication kasi ito maawa naman kayo sa mga kapwa namin. Maawa, pinahihirapan no? Maawa naman po tayo sa kanila kasi nawala na ng bahay, nawala na ng pamilya, nawala na ng kabuhayan, nagka-COVID, tinamaan ng bagyo ulit. Nawa naman tayo sa kanila kasi tuwing ikukot natin ito, parang sinasabi natin na pinarusahan ka ng Diyos. Pinarusahan sila. Wicked sila, wicked. Wicked. Tumawa naman tayo sa kanila kasi mahirap dalhin yun na sinisisi nila ang Diyos. Mabigat para sa kanila yun. Na namumuhay sila bilang Kristiyano, na tingin nila sa Diyos, sa dista. Pag hindi ang Diyos ang pagbibintangan nila dyan, si Satan. Pipili no? Yan natin, ang hamon natin sa ating mga kapwa mga ngaral, pag-aralan natin mabuti, rightly dividing the word of truth. Meron ako narinig na yung rightly dividing word of truth. May isang salita lang siya, one word, dissecting. Sarap nun. Matitinig ka pag hindi ka marunong nun. I-dissect mo yung context, yung text, dissect mo. Hindi lang doon, kundi sa kabuuan ng context. Kasi pag mali yung out of context tayo, kakaproblema tayo sa application. Talagang masisisi ng tao ng Diyos at magkakaroon ng malaking big question tungkol sa Diyos. Ano ba ang Diyos? Sabi mo, mapagmahal ka, tapos ngayon, galit ka sa akin, ano ba talaga? So, magkakaroon ng kaya yung ibang Christian, nahihirapang sa kanilang Christian journey. Nahihirapan sa paglilingkod nila sa ating Panginoon. Dahil sa maling pag-unawa. Maling pag-unawa doon sa Biblia, doon sa mga... Ito, kaya nito. Mabigat yan para sa Kristiyano pag gano'n ang interpretation. So, Maganda yung sinabi mo kanina, I like that. Maawa tayo. Kasi nawalan na ng bahay, tinamaan na ng COVID, nasunugan pa, okay kung ano pa nangyari, binaha. Tapos isisisi mo na kaya nangyari yung kasi wicked sila. Kasi nga, yun yung sinasabi ng 7:14 ng 2 Chronicles If my people will humble themselves, seek my face, diba? Turn from their wicked ways. So, kaya nangyari sa kanila yun kasi wicked sila.
Ganun ang interpretation doon eh. So point is, Kasalanan ni Satan yun, Pastor. pero point is, in 2 Chronicles 7:14, yun talaga ang nangyari. Hmm. Kaya sila pinarurusahan ng Diyos kasi wicked sila. Tinalikuran nila ang Diyos eh. Ayun ang sabi ni Solomon, pag naging wicked sila, pag tinalikuran ka, sumamba sa Diyos-Diyosan, naging wicked sila, pero pag na-realize nila, dahil kaya sila pinarurusahan, dahil sa kanilang ginawa, nag-repent sila, eh, sabi niya, please hear their prayer na i-offer dito sa temple. Kaya nag-respond si Lord sa verse 14 ng chapter 7. Okay, sige, if my people will humble themselves. Tapos humble themselves and turn from their wicked ways. Tapos verse 15, okay, binanggit niya, I will hear their prayer in this place. Yung temple yon. Okay, so malinaw yon. Okay, so sana ay naging malinaw sa atin sa mga kapatid natin na nakikinig ngayon, especially yung mga Christians. Okay, maaring some of you might be offended sa amin pong pinag-usapan. Pero sana bago tayo ma-offend ay pag-aralan natin mabuti. I-consider natin kung tama ba yung sinasabi namin. Okay? So, kasi kami rin naman dati ay nung hindi pa natin naiintindihan yung division ng Old Covenant at sa New Covenant, Old Covenant and New Covenant, eh kino-quote din natin yan. At madalas natin ginagamit din yan. Pero salamat sa Diyos, naintindihan natin na hindi naman pala applicable sa atin yan. Kasi yung my people na binabanggit dyan, hindi naman mga believers, kundi yung mga Israelites, yung nation of Israel. Okay? So, in closing, to rightly divide the word of truth, kasi yun po yung topic natin, paano i-handle yung word of truth, paano i-rightly divide yung word of truth. So, to rightly divide the word of truth is alamin nating mabuti kung yung binabasa nating verse ay nasa ilalim ng Old Covenant o New Covenant. Ito ba ay nangyari before the cross or after the cross? Kasi malaki ho ang magiging problema natin kapag hindi ho natin inintindi mabuti kung yung verse na binasa natin ay nasa ilalim pa ng Old Covenant o nasa ilalim na ng New Covenant. Okay? Pag hindi ho natin yan na intindihan mabuti, mamimis-apply po natin yung salita ng Diyos. So always remember, the whole Bible was given to us. Binigay sa atin ng Diyos yan for our information, pero hindi ho lahat ng nasa Bible ay tungkol sa atin. Kaya wag ho natin basta sasabihin na hindi, nasa Bible yan, pinaniniwalaan ko at i-apply ko. Hindi ho ganun ang pag-a-apply ng salita ng Diyos. Meron hong sinasabi sa Bible na hindi naman para sa atin, kundi para lang sa bansang Israel. Meron din sinasabi sa Bible, naka-address naman sa mga hentil, at meron din sinasabi ang Bible na naka-address sa body of Christ. So we need to divide the word of truth. Kung ito ba ay nasa ilalim ng Old Covenant o New Covenant, nang sa ganun ma-apply natin mabuti. Okay? So again mga kapatid, maraming salamat. At we hope and pray na na-enjoy po natin yung ating pakikinig ngayong gabi. Paalam na tayo mga kapatid bago tayo mag-close. Okay, so nawa po ay meron po tayong natutunan, ano? So bilang mga Kristiyano ay makibaka tayo ng mabuting pakikibaka. Suotin natin yung balute na ipinagkulob sa atin ng Panginoon, no? Lumaban tayo ng wasto at nararapat. No? At magagawa lang natin yan kung maintindihan natin ng klaro yung Biblia. No? Yes. Kasi ang mangyari niyan, hindi natin pwedeng patabaan ng sandata yung ating sarili. Kasi mangyari pagka hindi mo yan na-divide ng maayos. No? So alamin natin, no, klaro. Sa mga susunod pong linggo, sana nandyan pa po kayo. Muli na naman na mag-aaral po tayo ng mga patungkol dun sa pagkakaiba ng Old Covenant at saka ng New Covenant. No? So may mga panibagong pagtuklas na naman. So salamat po at nandyan pa po kayo ngayong gabi at nakasama namin. Salamat po. Yani. Salamat sa mga nakinig at manood ng talakayan namin. At kami po ay hindi namin sinasabing alam na namin lahat ng mga bagay-bagay sa Biblia. So patuloy pa rin kami tumutuklas, inaalam ng mga bagay-bagay sa biyaya ng ating Panginoon. So, weekly, tuwing Huwebes, samahan niya kami na tuklasin natin ang salita ng Diyos. Marami po tayong mahuhukay, marami po tayong makikita pa ng mga
mensahe ng Diyos na kapupulutan natin ng kalakasan sa ating kalooban. So, Amen. Okay, so again mga kapatid, salamat ng marami sa pagsama nyo sa amin sa broadcast na to ng Grace Forum. At sana ay napagpala po kayo ng ating pong na-discuss ngayong gabi. Okay? Maraming salamat po ulit sa ating lahat at ingat po tayo. Stay safe and stay blessed mga kapatid. good night. Good night. Okay na, nakaano na siya.